Sa pambungad na eksena ay pumasok siya sa isang bangko na may dalang bag at isang note na nakakabit dito. Walang pakialam ang gwardya na suriin ang maliit na aso at ipasok ito. Binasa ng cashier ang note na nagsasabing ang aso ay nakakabit sa isang paputok na gagawin. Umalis kung hindi nila punuin ang kanyang backpack ng $100 na perang papel. Mabilis niyang ginawa ang sinabi. Pagkatapos ay tumakas ang bandit. Sa labas, hinihintay siya ng kanyang mga amo sa isang kotse. Sinuri nila ang kanyang bag at itinapon ng isang tracking device na ginamit bilang isang bitag. Fake pala ang pampasabog, ginamit na paraan para takutin ang cashier. Habang pinupuri ni Manny ang bandit para sa kanyang trabaho, si Willie ay hindi mahilig sa aso. Nagmaneho sila pabalik sa isang bodega at nagsimulang magbilang ng pera. Sa labas, may dumating na pulis, hinahanap ang mga magnanakaw. Hinawakan niya sila sa tutok ng baril, ngunit iniligtas ng bandit ang kanyang mga amo sa pamamagitan ng pag-atake sa pulis. Nakatakas sina Manny at Willie habang nahuli ang aso. Sa ibang lugar ang isang 15 taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Owen ay nakasakay sa kanyang bisikleta sa kapitbahayan. Bigla siyang napatigil ng isang grupo ng mga bully. Tinutulak nila siya at tinawag siya ng mga pangalan, kahit na sinusubukan ni Owen na kaibiganin sila. Isang batang babae mula sa isang kalapit na bahay ang nakaramdam ng sama ng loob para sa kanya at pinalabas ang kanyang aso upang habulin ang mga nananakot. Malayo, nagpasalamat si Owen sa babae at umuwi sa kanyang ina, si Joanne. Namatay ang ama ni Owen isang taon na ang nakalilipas dahil sa isang sakit. Mula noon, ang pamilya ay nahaharap sa mga problema sa pananalapi. Lumipat sila sa bayan sa pag-asa ng mga bagong pagkakataon at upang maging mas malapit sa kanilang tanging kamag-anak, Auntie Deb. Ngayong nagkaayos na sila, gusto ni Owen na kumuha ng alagang aso. Si Joanne ay may pag-aalinlangan, ngunit hindi niya maaaring tumanggi sa kanyang anak. Samantala, tensyonado sina Manny at Willie dahil hindi na sila magkapera. Gustong bawiin ni Manny ang bandit, ngunit iginiit ni Willie na magsanay siya ng bagong aso. Nagnakaw pa nga siya ng aso, ngunit tumanggi si Manny na sanayin ang sinuman maliban sa bandit. Sumakay siya sa kanyang laptop at hinanap ang lahat ng silungan ng aso sa bayan. Ilang minuto lamang, nakita niya na ang bandit ay gaganapin sa Heart Rescue Dog Adoption. Si Owen at ang kanyang ina ay pumunta sa kanlungan bago sila. Iniisip ni Auntie Deb na ang pag-uwi ng aso ay isang masamang ideya, ngunit pinilit ni Joanne na tuparin siya. Kagustuhan ng anak. Ang may-ari ng adoption center na si Trevor ay isang palakaibigang lalaki na mukhang interesado. Kay Joanne, ipinakilala niya si Owen kay Bandit at agad na nagkabati ang dalawa. Makalipas ang ilang sandali, iniuwi ng pamilya ang Bandit. Pagkaalis nila, dumating si Manny sa kanlungan at hiniling na makita ang Bandit. Kapag nalaman niyang ampun na siya, dumaan siya sa adoption forms. At nalaman ang address ni Owen. Plano niyang ibalik ang kanyang aso sa isang paraan o sa iba pa. Sa bahay ni Owen, pinag-usapan nina Joanne at Deb ang mga issue sa pananalapi ng pamilya. Gusto ni Deb na humiram si Joanne ng pera sa kanya, ngunit gusto ni Joanne na gawin ang lahat sa kanyang sarili. Naririnig ng bandido ang salitang pera at agad na inalertuhan. Gayunpaman, tumanggi siyang lumabas mula sa ilalim ng kama. Sinubukan ng lalaki na suhulan siya ng mga laruan at pagkain, ngunit hindi pa rin kumikibo ang aso. Sa palagay niya ay hindi siya gusto ng bandit, ngunit hiniling ng kanyang ina na magkaroon siya ng pasensya. Matapos matulog ang pamilya, sa wakas ay lumabas si Bandit mula sa ilalim ng kama at tumakbo palabas. Sabay na dumating doon sina Manny at Willie na hinahanap siya. Si Manny ay palihim na pumasok sa loob ng bahay sa pamamagitan ng pinto ng alagang hayop, habang ang Bandit ay tumatakbo palayo sa malapit restaurant. Inaakala ng mga bisita na siya ay cute at hinahayaan siyang makipaglaro, ngunit kapag sila ay abala, nagnanakaw ang Bandit. Pera mula sa pataka ng isang babae at bumalik sa bahay. On his way, nagnanakaw din siya sa isang palaboy. Pagbalik sa bahay, ang mga magnanakaw ay naglalayas matapos hanapin ng Bandit kung saan-saan. Kinabukasan, dinala ni Owen ang aso sa isang veterinaryo upang matiyak na wala siyang anumang karamdaman. Sinuri siya ng doktor at kinumpirma na mas malusog ang Bandit kaysa dati. Naging maayos ang lahat hanggang sa umalis sila, at napansin ng doktor na nawawala ang kanyang pataka. Nang hapong yun, naglalaro si Owen sa kanyang mga laruan sa likod bahay.
Nang nilapitan siya ng babaeng nagligtas sa kanya mula sa mga bully, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Lily at hiniling na maging kaibigan niya. Nagchat muna ang dalawa bago siya umalis. Maya-maya, pauwi na sina Owen at Bandit mula sa grocery nang pigilan sila ng mga maton. Muli, pinagtatawanan nila si Owen at inaagaw ang kanyang bag ng mga pinamili. Nakita ng bandido ang isang $20 bill sa loob ng kanilang bag at ninakaw ito nang walang nakakapansin. Nang magbanta ang mga nananakot na babatuhin sila, si Owen ay nanindigan para sa kanyang sarili at tinamaan sila ng kamatis. Sa bahay, umiiyak si Joanne dahil nagkaroon siya ng miscommunication sa kanyang trabaho at natanggal sa trabaho. Sa kanyang unang araw, sinisikap siyang aliwin ni Auntie Dab at ng kanyang asawa nang dumating si Owen sa bahay. Bagamat nagpapanggap si Joanne na parang lahat ay maganda sa kanyang harapan, naiintindihan ni Owen na ang kanyang ina ay nahihirapan sa pananalapi. Biglang iniabot sa kanya ng Bandit ang $20 bill na ninakaw niya mula sa mga nananakot. Bago niya malaman kung saan nanggaling ang pera, may nag-doorbell. Isa ito sa mga bully at kanyang ina na nagrereklamo tungkol sa pagnanakaw ng kanyang pera sa tanghalian. Inakusahan din nila si Owen ng pananakit sa mga bata. Nagbanta ang babae na tatawagan ng animal control at umalis. Napagtanto ni Owen na ang kanyang aso ang nagnakaw ng pera. Kinabukasan, pumunta sila sa parke para magsanay. Matibay ang paniniwala ni Owen na mali ang ginawa ng Bandit at gusto niyang matuto siyang pumili ng aso. Treats sa halip na pera. Habang siya ay nasa ito, si Lily ay dumating upang makipag-usap sa kanya, kasama ang kanyang aso, si Lucy. Nagpa siya ang dalawa na mag-date para makita ang mga Christmas decoration sa paligid ng bayan. Pagkatapos ng buong araw na magkasama at magsaya, magkayakap sila at umuwi. Kinabukasan, pumunta si Joanne sa kanlungan ng aso para makipagkita kay Trevor. Sa una ay gusto niyang pag-usapan ang tungkol sa relasyon ng Bandit sa kanyang anak, ngunit ang direksyon ng pag-uusap ay nagbabago kapag ang tunay na aso ay nahayag at nabanggit ni Trevor na gusto niya para makipag-date sa kanya. Hindi sigurado si Joanne dahil wala pa siyang kasama maliban sa kanyang asawa, ngunit siya pumayag na lumabas para makipag-date. Sa ibang lugar, sinasanay ni Owen ang Bandit sa isang parke. Napansin ng bandido ang isang van at sinundan ito sa bag. 2 pulis ang nagkarga sa van ng pera mula sa treasury ng estado. Nagtatago ang aso sa ilalim ng sasakyan at nagnanakaw ng bag ng pera kapag walang nakatingin. Habang siya ay tumatakbo palayo, ang isa sa mga pulis, na nagngangalang Albert, ay nakita siya, ngunit hindi nag-iisip. Hindi nagtagal, napagtanto nilang may nawawalang bag at sinimulan nilang hanapin ito. Samantala, natagpuan ni Owen ang Bandit sa ilalim ng isang palumpong na may mga bundle ng pera. Bagamat alam ng bata na ang pagkuha ng pera ay isang krimen, ginagawa pa rin niya ito upang tumulong. Kanyang ina, sa kanyang pag-uwi, nakilala niya si Auntie Deb, na nag-abot sa kanya ng isang sobra na may cheque na $1,000. Hiniling niya sa kanya na ibigay ito kay Joanne bilang isang maagang regalo sa Pasko mula sa kanyang tabi. Bumalik sa bangko, si Detective Decker ay nakatalaga upang alamin kung saan napunta ang pera. Sinabi ni Albert na maaaring ito ay ninakaw ng isang aso. Habang nagtatawanan ng lahat, naniniwala sa kanya ang detective dahil siya rin ang gumawa sa huling pagnanakaw na bahagi ng Bandit. Nang makarating sa bahay, pinunit ni Owen ang cheque at naglagay ng $2,000 sa sobra. Sa halip, iniisip ni Joanne na sinusubukan ng kanyang kapatid na tulungan siya tulad ng dati at itinatago ang pera. Kinabukasan, nagpa siya si Owen na ibalik ang pera nang hindi nahuli, ngunit pagkatapos makita ang balita tungkol sa ninakaw na pera sa TV, siya ay natakot at nagbabago ang kanyang isip. Kapag tinanong siya ng kanyang ina kung ano ang mali, gumagawa siya ng dahilan, sinabi na kailangan niyang lumabas sa isang date kasama si Lily. Pagkatapos ng pakikipag-ugnayan, pumunta siya sa bahay ni Lily at pinalabas siya. Sa ibang lugar, nakikita rin ng mga tulisan ang balita at nalaman na ninakaw ng Bandit ang pera. Nagpasya silang kunin ito kay Owen bago siya mahuli. Sa ganoong paraan, ang sisi ay babagsak sa bata at magkakaroon sila ng pera. Pumunta sina Owen at Lily sa isang tindahan ng candy kung saan binilhan niya siya ng lollipop. Pinalibutan siya ng ibang mga bata, at hinihiling na bumili din siya ng isa para sa kanila. Para mapabilib si Lily,
pumayag siyang bilhin ang lahat ng gusto nila. Ang mga babaeng hindi siya pinapansin noon ay nagsimulang manligaw sa kanya. Sa sobrang inis ni Lily, dinala niya ang buong grupo sa isang tindahan ng laruan at binilhan sila ng lahat. Pumipili sila. Tinanong siya ni Lily kung kaya niya ito, napuslit niyang sinagot na pera niya yon. Si Lily ay hindi mapakali sa kanyang bagong personalidad, ngunit hindi ito nagsasalita. Sa labas ng tindahan ng laruan, huminto ang isang mag-asawa upang makipaglaro sa bandit. Ngunit ninakaw niya ang sa babae. Kwintas at tumakbo palayo. Kasabay nito, nakilala siya ni Albert at sinimulang habulin ang aso. Sa kalaunan, sumunod ang mag-asawa at lahat ng bata. Nagawa nitong lokohin ang mga ito at makatakas pagkatapos magtago sa loob ng isang photo booth. Pag-uwi, bumalik sina Joanne at Trevor mula sa isang date at maghahalikan, ngunit nag-ambala. Nang bandit, hindi nagtagal, lumabas ang katotohanan at dinala ang pamilya sa himpilan ng pulisya, kasama ang aso. Inusisa sila ng isang pulis at tinanong sila kung mayroon silang pera. Habang itinatanggi ito ng iba, napagtanto ni Owen ang kanyang pagkakamali at iniabot ang bag ng pera sa opisyal. Nagpasya siyang palayain ng pamilya dahil wala silang bahagi sa pagnanakaw. Gayunpaman, kailangan niyang ibigay ang bandit sa animal control, kung saan malapit na siyang ibaba. Sina Owen at bandit ay nagbahagi ng emosyonal na palm bago maghiwalay. Umuwi siya, malungkot na malapit ng patayin ang kanyang matalik na kaibigan. Sinubukan ni Trevor na pasayahin siya sa pamamagitan ng pagsasabi na maaari siyang pumili ng anumang aso mula sa kanlungan. Gayunpaman, alam ni Owen na walang makakapalit sa bandit. Sa gabi, si Joanne ay pumupunta sa kanyang silid upang tingnan siya at nakita siyang natutulog, ngunit si Owen ay nakatulog. Nagpapanggap lang. Nagpasya siyang pumunta sa Animal Control Headquarters para palayain ang kanyang aso. Inayos niya ang kanyang bag ng mga damit at iba pang pangangailangan, nagpaplanong lumipat sa ibang lugar. Nang papaalis na si Owen, pinigilan siya ni Lily sa labas ng bahay. Iniisip ni Owen na sasabihin niya sa lahat, ngunit sa kabaligtaran, nais niya itong swertihin at halikan siya sa pisngi. Kasunod nito, umikot siya sa punong tanggapan at mabilis na pinakawalan ang bandit mula sa kanyang hawla. Pero ang hindi niya alam ay hinihintay siya ni Manny at Willie sa labas, ready para agawin ang aso. Nang subukan ni Owen na sumigaw, dinukot nila siya at dinala sa isang bodega. Inaasahan nilang makuha ang pera na ninakaw ng bandit mula sa bangko at nabigo sila. Matapos malaman na ibinalik ito ni Owen. Kaya sa halip, iniwan ni Manny si Willie upang bantayan si Owen at pumunta sa isang bangko kasama ang bandit. Kinaumagahan, pumasok si Joanne sa silid ni Owen upang gisingin siya, ngunit nakita siyang nawawala. Samantala, nagpanggap na bulag si Manny at pumasok sa isang bangko kasama ang bandit. Gumagamit siya ng baril ng guard para takutin ang cashier at humingi ng pera. Ang bandit at ang cashier ay pumunta sa vault para punan ang bag. Pagbalik ng aso na may dalang pera, naglayas sila ni Manny. Bumalik sa bodega, kinuha ni Owen ang kanyang baril at binyantaan si Willie na pumunta sa pulisya. Saktong dumating si Manny at ang aso sa lugar. Nang makitang sinusubukang salakayin ni Willie si Owen, tumalon si bandit sa kanya. Nagpupumiglas sila at binaril ang aso sa proseso. Ang mga pulis ay pumupunta sa bodega sa tamang oras at dinala ang aso sa isang veterinaryo. Samantala, nagmamaneho sina Manny at Willie habang hinahabol ng isang police car. Masaya sila na kahit papaano ay mayroon silang pera, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto na niloko ng bandit sila. Sa halip na pera, ang bag ay puno ng mga sticky notes. Sa sumunod na eksena, nasa ospital si Owen, nagdarasal na buhay ang aso. Lumabas ang doktor sa operating room at binibigyan siya ng magandang balita. Makalipas ang ilang araw, pinarangalan ng alkalde ng bayan ang bandit at Owen sa kanilang katapangan at pagtulong. Pulis para hulihin ang mga tulisan. Bibigyan sila ng $10,000 na premyong pera bawat isa. Pinupuri sila ng buong bayan dahil sa kanilang katapangan. Sa huling eksena, nakita namin na ang aso ni Bandit at Lily ay gumawa ng ilang mga tuta ng magkasama. Ibinenta ni na Owen at Lily ang mga tuta sa mga tao sa isang pagbebenta sa bakuran. Tandaan mga bata, ang moral ng kwentong ito ay ang krimen ay tiyak na nagbabayad. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito. Salamat sa panunood.